Nak, dali na, pabili naman ako. Para pagising ng papa mo, makakain na muna siya kasi tinan mo, ang dami niya pa ipopromote. Kasi, sa labas na kanina, hindi pa bumili. Ano sabi mo? Galing ka na sa labas, hindi mo pa chinek. Akin na, bibili na ako. Ano problema mo ha? Kanina ka pa. Kung anong ganda ng gising ko, siyang angot-angot mo. Akin na may pera. Subukan mo ngang mag-PM dun sa mga barkada mo. Kung sino mga pinagmamalaki mo sa labas. Mag-PM ka, sabi mo baka pwede ka sa kanila kahit 1 week lang. Ayoko, Papa, nakakahiya. Ang alam kasi nila, maayos tayo dito eh. Na okay kayo ni Mama eh. Binibigyan niya lahat ng gusto ko eh. Oh, di ba? Buti pa sila, nakikita nila yung halaga namin ng nanay mo. Buti pa yung barkada mo, nakikita kung anong advantage mo. Ay, thank you Lord. Another blessing. Ginising mo na naman po ako. Ay, tama nga talaga si Mister, no? Ang gaang talaga sa pakiramdam kapag gabi pa lang nilinis mo na yung bahay. Saka maaliwalas tignan. Ay, mag-asikaso na ako. Punta akong palengke para pagising nila may ulam na sila. Ano may mga eco bag ko rito? Ay, nak! Gising ka na pala. Anong gusto mong ulam? Mamamalengke ako ngayon. Nak! Manda! Bahala ka na, Ma. O sige, nak. Ay, nak, pumaong ka na rin, ha? Mag-ano ka na din, mag-asikaso ka na din. Ay! Wala na palang mantika. Teka nga. Nak! Manda, pakisuyo naman ako. Pabili ako mantika. Nak! Nak, dali na, pabili naman ako. Para pagising ng papa mo, makakain na muna siya kasi tinan mo, ang dami niya pa ipopromote. Kasi, sa labas na kanina, hindi pa bumili. Ano sabi mo? Galing ka na sa labas, hindi mo pa chinek. Akin na, bibili na ako. Ano problema mo ha? Kanina ka pa. Kung anong ganda ng gising ko, siyang angot-angot mo. Akin na may pera. Uy, ano nangyari? Oh, sige na pala. Ha? Ito kasing anak mo eh, mukhang kailangan mo ng i-reformat yan. Bakit? Eh kasi naman, kagigising lang. Kala mo ang laki ng problema. Tsaka, napapadalas yung ganyan niya ha? Kapag inuutusan ko ha. Hindi pwedeng hindi nakasimangot, nagdadabog. Eh ako, sinunod ko yung sinabi mo. Sabi mo, pagpasok ng taon, kailangan magaang agad sa umaga. Maliwalas agad. Tingnan mo, itong batang to lumala. Yeah, ako sabi ko na lang. Yung working. Okay, 3 modes. Oh, good, very good. Wireless. Okay. Ito na, Ma. Tagay dyan. May Amanda? Mag-usap tayo saglit. Upo ka nga. Dito ka. Saan ka galing kahapon? Sa birthday yan po. Ano oras ka na mo eh? Alas 8 na po. Alas 8, pero ang usapan, di ba, dapat alas 6 nandito ka na. Pinagalitan ka ba ng mama mo kahapon? Hindi po. Hindi. Kagabi, parang narinig ko na nagugutom ka. Nilutuan ka ba ng mama mo? Binigyan ka pagkain? Opo. Hindi naman sira yung aircon mo, di ba? Hindi naman po. Higaan mo. Meron bang mga langgam? Makalat ba kagabi bago ka matulog? Hindi po. Kasi lagi naman po nililinis ni Mama. Yeah, so, kung natulog ka na wala kang problema, busog ka, masaya ka dahil galing ka sa party, na kahit lampas sa oras yung uwi mo, wala naman nagalit sa'yo magulang, bakit pagising mo? Parang ang laki ng problema mo. Ang ganda rin ng bungod sa'yo ng nanay mo. Tinatanong ka kung anong gusto mong ulam. Hindi ka agad sumasagot.
tapos sumagot ka pa ba lang? Tapos ngayon, inuutusan ka lang, nakikisuyo sa'yo, nagdadabog ka, tsaka parang ang bigat nung pilat siya ng mukha mo sa kanya. May problema ka ba, nak? Wala po. Wala pala eh, bakit ganun eh? Baka may problema ka ba sa school? May nakakaaway ka ba? Meron bang nambubuli sa'yo? Mag-open up ka. Wala naman po. Bakit ganun, anak? Bakit ganun yung attitude mo sa nanay mo? Kung nabibigay naman sa'yo lahat, hindi ka pinapagalitan sa time na gusto mo ng laya, pinapayagan ka, tapos pag-uutusan ka lang, magsisimangot ka. Pa, wala naman po akong problema. Parang ang moody-moody ko lang po kasi pagkagising. Moody, pagkagising. Di ba nag-usap tayo bago mag-iwala yung taon? Lahat ng pinapaiwas ko sa mama mong ugali, pinapaiwas kong ugali mo, at kung ano yung ayaw sa ugali ko minsan, nag-open forum tayo na pagpasok ng bagong taon, itong 2026, dapat hindi na natin gawin yon or iwasan na. Kasi yung maliliit na bagay na yon, lumalaki pag hindi natin nagagawa ng solusyon agad na maaga. Moody ka pag-gising. Paano kaya, Amanda, kung maging moody rin kami sa'yo pagka gutom ka? Paano kaya kung may kailangan ka sa school, may gusto kang sapatos, may gusto kang mga accessories, may gusto kang mga gadget, maging moody rin kami. Paano kaya kung yung tipong nasa bingit ka na ng alanganin, ang sasabihin lang namin, hindi ka namin pupuntahan kasi moody kami. Magugustuhan mo kaya? Alam mo, masakit eh. Kahit hindi mo sa akin ginagawa yan, sa akin takot ka, nakikita ko. Pero sa nanay mo, hindi pwedeng ganun, anak. Kita mo siya lahat nag-aasikaso sa'yo. Eh yung ibang nanay dyan, walang pakialam sa anak kung gutom mo hindi. Anak, yung ganyang ugali, na paladabog pala si mangot, yung hindi sumasagot agad. Anak, dapat yung mga ugali na yan, doon lang yan sa mga bata na may magulang na sugarol. Inaasa sa ibang tao yung ikakainin ng anak. Yung gumagawa ng illegal. Yung hindi talaga nabibigay yung gusto sa anak. At yung totally walang pakialam. Anak, hindi kami ganun ng nanay mo. Bawat kinakain mo, bawat binibigay ko sa'yo, nakikita mo kung paano namin pagsikapan ng nanay mo. Nakikita mo kung paano siya humariba sa internet, mabuhay lang tayo. Nakikita mo kung anong oras na ako natutulog sa pag-i-edit, sa pagiging affiliate creator, anak. Doon na tayo nabubuhay. Minsan hindi kami naging moody. Anak pa kasi parang ang hirap tanggapin ng ganyan. Magdabog ka, magsimangot ka, wala kaming kwentang magulang. Wala kaming kulang sa'yo eh. Sobra-sobra pa nga. Tsaka ito alam mo kung babalik ako sa kay edad mo na 16 anyos, alam mo may inggit ako sa'yo eh. Kasi ako 11 pa lang hiwalay ni nanay tatay ko. Magurumintado man ako, sumama naman loob ko sa magulang ko, parang deserve ko. Bakit? Wala nang guidance eh. Nabuhay na ako sa kalye na kung sino-sino nakakausap, pero pinili ko pa rin maging mabuti. Maraming tao nang loko sa akin, tsaka nang gumamit sa kasipagan ko. Sinamantala ako, pero nasa ng good karma, nasa akin pa rin anak eh. Pero yung hirap na pinagdaanan ko, ayaw kong pagdaanan mo. Kasi ang hirap talaga ng broken family, number 1. Unang-una mawawala, guidance, security. Anak, ako, kita mo naman. Yung tinutulugan mo, never ka nagbanig. Kahit brown out, never ka nakaramdam na maraming lamok. Ako, anak, lahat yan naramdaman ko.
Kaya nagsisikap kami ng nanay mo para sa'yo. Yung simpleng utos, anak, napakagaan nun. Tsaka yun nga. Kung kailan nagkakaedad ka, doon ka nagiging pabigat. Baligtad. Okay lang kung mga 7, 8 ka pa lang, 3 years old ka pa lang, okay lang eh. Kasi medyo mahina pa yung pag-intindi mo, mahina pa yung kukote mo. Pero pag ganyan nagkakaedad ka, dapat gumagaan na. Gumagaan na tayo. Di ba kasi inuulit-ulit ko sa'yo, matalino ka, maganda ka, ang laki ng potential mo. Pero kung magiging tamad ka at papangit ang ugali mo, useless yan. Kahit sobrang dami ng medal mo. Eto, subukan mo ngang mag-PM dun sa mga barkada mo kung sino mga pinagmamalaki mo sa labas. Na laging masarap yung oras mo, lagi kang ganado, na doon ka naglalaan ng saya. Yung mabibilis ka pag nandyan sila, pag tumawag sila. Mag-PM ka, sabi mo baka pwede ka sa kanila kahit 1 week lang. Bakit po? Mag-PM ka, tingnan mo kung sino sa barkada mo yung pwede tumanggap sa'yo ng 1 week lang. Para malaman mo yung pagkakaiba na. Para malaman mo kung pwede sa kanila yung ginagawa mo rito. Para malaman mo kung okay lang sa nanay nila na simangutan mo sila na nakatihaya ka na at wala kang ginagawa. Para malaman mo kung paano makisama. Sige na, kunin mo yung cellphone mo. Ayoko ng gano'n, nakakahiya. Nakakahiya. Nahihiya ka sa kanila pero sa amin ng mama mo hindi. O diba? Marunong ka palang mahiya. Nakakahiya talaga yun. Yung bigla-bigla ka mag-BBM sa mga kasama mo tapos parang ang datingan, pinapalayas ka. Nakakahiya talaga yun. Sige na, i-PM mo ngayon. Pati yung mga gamit mong paborito, dali mo. Hati kita ron. Ayoko, Papa, nakakahiya. Ang alam kasi nila, maayos tayo dito eh. Na okay kayo ni Mama eh. Binibigay niya lahat ng gusto ko eh. Oh, di ba? Buti pa sila, nakikita nila yung halaga namin ng nanay mo. Buti pa yung barkada mo, nakikita kung anong advantage mo. Bakit ikaw? Bakit ganyan ka sa nanay mo? Nahihiya ka sa kanila. At sila mismo humahanga sa amin o lalo sa'yo kasi nga alam nila na bibigay namin yung gusto mo lahat. Ang tanong, alam kaya nila na ganyan ka sa nanay mo o dito sa amin? Siyempre hindi. Dahil ang pinapakita mo lang sa kanila o nakikita lang nila sa'yo, kumpleto ka sa lahat. Maayos kang bata. Honor ka lagi. Lahat ng gusto mong gamit, meron ka. Pero deep inside, kung malalaman nila yung ginagawa mo sa nanay mo, maniwala ka, baka lahat siya mag-unahan, magpalit mo na kayo ng nanay kahit 1 linggo lang. Piruin mo yun, yung ibang tropa mo, pinapangarap yung pamilya mo, tapos ikaw ganyan ka sa nanay mo. Maling-mali, anak. Yung ibang bata nga eh, wala talagang makain. Walang pinapakain yung magulang. Walang pakailan yung nanay. Nagtutong-it lang, nagpapa-ending lang, nasa chismisan lang. Yung mga nanay na puro paganda sa internet pero pag tinignan yung mga bata, uhugin, ang dudungis. Yung mga nanay na maiingay sa internet na mag-post ng puro kaingitan, puro kayabangan. Pero yung anak, walang makain. Hindi ganun ang nanay mo. Ang layo, anak. At uulitin ko, yung naranasan ko dati ng kabataan, ayaw kong iparanas sa'yo. Gusto mo ba yung sinasaktan ka muna ng physical bago tayo makaresolba ng problema o bago ka tumino? Ayoko po, Papa. Mama, sorry po. Hindi ko na po ulitin. Oo, anak. Huwag mo na talaga ulitin yan. Ulitin ko, hindi deserve ng nanay mo. Hindi namin deserve na magkaroon ng katulad mong anak na ganyang ugali. Hindi kami gumagawa ng illegal. Hindi kami nang-i-scam.
wala kami nilalamangan na tao bago ka namin pakainin, anak. Hindi namin deserve yan. Or kahit nanay mo na lang, mawala man ako bukas. Kung kayo man na maiwan ng nanay mo, anak, hindi niya deserve yan. Dapat nga ikaw ang number 1 na tagapagtanggol ng nanay mo. Kasi wala namang ginagawang masama sa'yo eh. Kung magiging masama yung sobrang luwag at pagmamahal, eh mas maganda nga siguro na danasin mo na maglayas ka na lang. Papa, sorry po. Last na po talaga yun. Sige na. Ayusin mo na yung kwarto mo. Tatak mo sa isip mo yan, anak. Hindi ka sobrang yaman. Ha? Kailangan mo matuto. Kailangan mo mag-ambag. Kailangan mo maging independent someday. At ito na yung ensayo na yun, 16 ka pa lang. Mawala man kami ng nanay mo bukas. Hindi para sa amin yung sinasabi ko sa'yo. Sa'yo yan mismo. Huwag mo na ulitin yan, ha? Apo. Sige na.